Well, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga estudyante at siyempre sa mga magulang. Kasi po itong orientation na ito ay hindi lang para sa mga mag-aaral, kundi para din sa mga magulang. Actually po, based on university policy, ito po sanang orientation na ito ay dapat nating gaganapin dito sa school. Magpapatawag sana ako ng meeting kasama mga estudyante pati ang kanilang mga magulang at gagawin po natin itong orientation na ito para po maintindihan natin at maunawaan kung bakit ito po ay gagawin ng mga bata. Kaya lang po, dahil nga po sa sitwasyon natin sa kasalukuyan regarding COVID, ay mahirap pong tayo ay mag-meeting pa dito sa school, no? Baka ma-expose tayo sa virus at magkasakit pa po tayo. So, I decided to do it this way. Naisip ko, pwede namang gumawa na lang ako ng video at i-upload sa YouTube katulad ng ginagawa ko sa aking mga lectures at doon na rin ito papanoorin ng mga estudyante at ipapakita din nila sa kanilang mga magulang. Kung may mga tanong po, pwede nating ma-discuss yan sa ating GC. Pwede tayo mag-schedule ng isang session kasama ang mga magulang para kung mayroon silang mga tanong, mga clarifications, mga verifications, kahit anong hindi maliwanag sa kanyang isip kaugnay ng inyong field study or ito nga pong FS ay maitatanong po nila at maipapaliwanag din ng RSU Calatrava through me as your FS supervisor. So yun po ang purpose ng video ito. I repeat, this is not only for the students but equally important, this is also for the parents. Kasi po baka magtanong mga parents, bakit lalabas ng bahay ang kanilang mga bata? Delikado ang sitwasyon. Bakit humihingi ng pera para sa allowance? Ay online naman ang mga klase. Yung mga ganun po. So para po maliwanagan yan lahat ay naghanda ako ng isang video para ito na po ang gagamitin natin as a replacement for the orientation na dapat sana magmi-meeting pa tayo dito sa school. So, ganun po ang purpose nito. No? So, para po sa kaalaman ng ating mga mahal na magulang at para na rin po sa mga estudyante na just in case you do not know it yet, ito pong FS or field study ay hindi po bagong subject ito. Dati na po itong offer as part of the BE-Ed curriculum. Dati na po yung subject na yan kahit doon pa lang po sa old curriculum. Meron lang po siyang mga pagbabago ngayon. Noon pong una, ang FS po ay kinukuha kaagad ng estudyante, second year pa lang sila. So, second year nila, maybe, siguro po second semester, no? Kung naalala ko siya, no? If I remember it right, FS starts in the sophomore year. Kapag sila ay second year na, second semester po yata ang aking pagkakaalala. Meron silang FS1 and then meron din silang FS2. Parang pinagsasabay po yung dalawang yan sa loob ng isang semester. Second year, second semester if I remember it right. And then, pagka third year nila, meron silang FS3. First semester. Pagka second semester, meron silang FS4 at FS5, exploring the curriculum and learning assessment strategies. Pagka fourth year,
meron pa silang FS6 on becoming a teacher. So yan po ay kukunin nila lahat bago sila mag-practice teaching. Kailangan pong makuha nila yan from second year to the first semester of fourth year, meron po silang FS na subject. At katulad po ng gagawin nila ngayon, sa mga subjects na ito, ang mga bata ay lumalabas ng campus, sila ay pumupunta sa mga eskwelahan para mag-observe sa mga teachers at mga pupils doon. Yan po ang ginagawa doon sa old curriculum. Yan po ang ginagawa namin dati sa mga FS classes ko noon. Ngayon po, dalawa na lang ang FS na subjects ng mga bata. Field Study 1, Observations of Teaching, Learning in Actual School Environment. At ang pangalawa po ay Field Study 2, Participation and Teaching Assistantship. Ang dalawang FS courses na ito, ang dalawang subjects na yan, ay kukunin po nila sa loob lamang ng isang semester. Ngayon nga pong first semester ng kanilang ika-fourth year sa BE-Ed. Yan po ay pinaka-preparasyon para sa kanilang teaching internship or yun pong tinatawag nating practice teaching para naman po sa second semester. So dati, 3 taon halos nag-field study ang mga bata. Ngayon, isang semester na lang po. Field study 1, field study 2. Sa loob ng isang semester, makukuha po nila yan. Makukuha yan ninyo, my dear students, ngayong first semester ng ika-fourth year ninyo sa BE-Ed. As I have said, this is in preparation for your teaching internship or practice teaching in the second semester. Bakit po kailangang mag-undergo ng field study? Bakit kailangang pumunta kayo sa mga classrooms? Bakit kailangang pumunta sa mga schools? Mag-observe sa mga teachers, mag-observe ng mga klase. Bakit po kailangan yan? Unang-una po, yan ay required ng ating gobyerno through the Commission on Higher Education na siyang in charge, na siyang namamahala ng higher education sa ating bansa. Mga colleges, mga universities, all institutions of higher learning, all institutions of higher education, they are all under the TED. So specifically to teacher education, under which the BE-Ed belongs, required po talaga sa batas na ang mga bata ay mag-a-undergo or dadaan ng FS, observation and participation. Kung gusto po ninyong makita, i-research po ninyo, i-google nyo po itong Republic Act number 7722 or the Higher Education Act of 2004. Nandoon po nakalagay, required talagang mag-FS ang mga bata. Ito po yung makikita ninyo doon sa Republic Act na sinabi ko kanina na i-google po ninyo. Specifically in Article 5, Section 3. So makikita natin po ito doon. Field study courses are intended to provide students with practical experiences in which they observe, verify, reflect on in actual school settings. Yan po yung makikita natin sa Republic Act na binanggit ko kanina. So, sa first year, second year, third year, and still in some subjects in fourth year, no? Ang mga estudyante po, kayo mga estudyante, kayo ay tinuruan
ng mga theories and principles regarding effective teaching, principles of education, behavior of learners, classroom management, yung lahat po ng mga theories and principles na dapat malaman, dapat maunawaan ng isang magiging guro sa hinaharap. Subalit ang lahat ng ito po ay puros theories lamang. Puros lang po sila mga theories. Ang ibig pong sabihin, puro kwento lang ang nangyari sa mga subjects na ito. Sa istoryahang Kalatrabanhon, puro istoryahan kag nangyari. Wala pang actual na observation at participation. Puro istoryahan niyang anay. So, yung mga natutuhan sa mga lectures, sa mga classroom discussions, yung mga nabasa sa libro, yung mga na-discuss sa mga klase, dito ninyo yon makikita sa loob ng classrooms. Inyong ma-verify. Ang ibig sabihin, makikita nyo na talagang totoo na yung mga na-discuss sa inyong lower years, yung na-discuss ng mga theories, mga principles, ay talagang nangyayari nga sa loob ng actual classrooms. So, you will verify, you will confirm these theories and principles, and therefore, you will learn them deeper. Mas matututuhan ninyo yung mga theories, yung mga principles, dahil sila ay makikita ninyo sa mga aktual na sitwasyon. Makikita nyo sila sa aktual na mga pangyayari sa loob ng classroom na inyong oobserbahan. You will reflect on those observations. Ito pong gagawin ninyong observation ay hindi ito observation na titingin-tingin ka lang sa palibot at uuwi ka na. You will reflect on what you will observe. Pag ninilayan nyo po yung inyong maobserbahan, kayo ay mag-a-analyze, magsusulat kayo sa inyong learning journals. Para yung inyong naobserbahan ay inyong ma-retain sa inyong isip para maalala nyo kung ano yung inyong nakikita at mas lalalim ang inyong pagkakatuto, mas lalalim ang inyong pagkakaunawa sa inyong mga makikita sa mga paaralan at mga classrooms dahil inyo silang pagre-reflectan, inyo silang pagninilayan, gagawa kayo ng mga analysis. So, ganun po ang inyong gagawin, no? Hindi ka magpagto sa mga schools na basta yung mapanglingat-lingat, ag pumakarayagan ni papaole, ag kumaot paig. Tapos sabihin mo, nanay, tatay, tapos na po ako mag-observe. Hindi po ganun yon. Magsusulat ka pa, magre-reflect ka pa, pagninilayan mo pa at pag-iisipan ng malalim kung ano yung iyong na-obserbahan para lalo mo siyang matutuhan at maunawaan. Sa umpisa po ng inyong pag-FS ay madali muna, no? Maybe in the first 2 or 3 weeks, hindi pa siya masyadong mahirap kasi mag-observe ka lang naman, magre-reflect, magsusulat-sulat. Habang ikaw ay nagpo-progress sa iyong FS, lalo na pagdating sa FS2, yung participation, medyo hirap na po ng konti lang naman ang inyong gagawin. Kasi sa FS2 ay mag-uumpisa ka ng mag-assist. Mag-uumpisa ka ng tumulong sa teacher, sa iyong cooperating teacher, sa kanyang mga ginagawa bilang guro. Ito ay preparasyon sa iyong pag-practice teaching sa second semester. Kasi pagdating ng practice teaching, ikaw na mismo ang gagawa ng mga naobserbahan mo. Ikaw na mismo ang gagawa nung ginagawa ng teacher na kung saan ikaw ay nag-assist, ikaw ay tumulong, ikaw ay nag-participate. Pagdating ng iyong internship,
Pagdating ng iyong practice teaching, ikaw na mismo ang gagawa ng mga ganon. So, unti-unti, dahan-dahan, the student is being introduced to the actual work of a professional teacher. Ganon po ang purpose ng FS. Aside from being a legal requirement, FS is also anchored. Siya po ay nakaangkla din sa ilang theoretical foundations. Kailangan po na dumaan talaga ng FS kasi nga po, tulad ng nabanggit kanina, ang kanilang natutuhan pa lang po ay puros theories, puros principles, puro na ikwento lang sa kanila. Tingnan po natin ito. Meaningful learning and construction of knowledge. In other words po, sa simpleng usapan, yung pagkakatuto. Paano siyang mangyayari? It will occur if learners work hands-on in relevant settings and with proper guidance. Ang keyword po natin dito ay hands-on. Ano pang ibig sabihin ng hands-on? Actual po nilang gagawin yung activity para nila matutuhan. Ang pag-aaral po, ang paghanda ng ating mga sarili para maging isang guro, ay pwede po natin siyang maikumpara. Pwede natin siyang maihambing sa pag-aaral kung paanong lumangoy. Paano po tayong natututong lumangoy? Kinikwento lang po sa atin? Binabasa lang natin sa libro? I-demonstrate ng isang marunong lumangoy, pinapakita sa atin, o ganito imo ikampay kagwala, ikampay nimo kag tuonak damot, andin imo ra isikar, kinang imo, wala naksike, imo ra isikar kinang tuo naksike, tapos mahingab ka, o ayan marunong ka ng lumangoy sige, simpla na ihagtuo sa kabibihan, ingahagtot, simpla na nakbang taas. Marunong ka ng lumangoy. Aba, hindi po ganun ang nangyayari. Pag sumimplan si Dagto ay patay si Ida. Daw ka si Dagrangoy. Ang istoryang sa Ida. Paano po natututong lumangoy ang isang tao? Pupunta talaga sa tubig. Marangoy talaga si Ida. Actual. Doon siya matututong lumangoy. Paano natututong tumugtog ng gitara or piano or ibang instrumento? Ina-istoryang sa Ida? Inapakita yung kung paano? Hindi po. Actual niyang tutugtugin yung instrumento hanggang matuto siya. Ganon din po ang pagtuturo. Ito pong mga anak natin, ito mga bata natin, ito mga estudyante natin, mga mahal na magulang at saka mga estudyante din. Hindi po sila matututong magturo ng maayos kapag makikinig lang sa amin. Hindi po sila matututong magturo ng maayos kung ipakabasahon niyang sa libro or i-demonstrate lang namin yung mga theories and principles. Matututo po silang magturo kung aktual nilang gagawin yan. Sila mismo ang gagawa. Yan po ang purpose ng practice teaching. At bilang paghanda sa practice teaching, mayroong FS1, Field Study 1, at saka Field Study 2. Yan po ang purpose ng ating ginagawa sa FS. Reflective education. Katulad ng nabanggit ko kanina, yung FS po ay hindi lang naman yan puros observation na panglingat-lingat kag pumakapareagan na ipapaole. Sila po ay gagawa ng mga reflections. Sila po ay gagawa ng mga analysis. Sila ay gagawa ng mga pagninilay ng kanilang mga maobserbahan. Sa ganung paraan, lalong matatatak sa kanilang isip, lalong mariretain sa kanilang isip yung kanilang natutuhan at naobserbahan. Habang nagre-reflect, doon po lalong lalago ang kanilang pagkakatuto bilang mga guro. Kahit kami po na medyo matagal na rin sa serbisyo, we are still being advised to reflect on our work as teachers, to reflect on our profession. Pinag-iisipan namin kung ano ang aming ginagawa bilang mga teachers, kung kami ba ay nag-grow as professionals,
ganun po mayroong reflection. Sa ating mga estudyante, magre-reflect din kayo sa inyong gagawin during your observation and participation. So, in our FS1 and FS2, we are going to use the OR approach. No, OR approach. This is an acronym for observe, analyze, and reflect. So, sabi ko nga kanina, hindi lang naman kayo basta pupunta doon to observe anything and everything you want. Meron po kayong guide sa pag-observe kung anong obserbahan. Then you will analyze what you have observed. And then you will reflect. Pag-iisipan po natin yung ating naobserbahan at tayo magninilay or magre-reflect about it para po mapalalim yung ating pagkakatuto at pagkakaunawa kung ano man yung ating naobserbahan sa mga paaralan, kung ano man yung ating nakita sa mga teachers, sa mga pupils, sa school environment. Lahat po yun ay i-analyze at pagninilayan. This will all contribute to deeper and more meaningful learning on your part, my dear students. Unahin natin yung observation. The purpose of observation is to train your senses. Yung sense of seeing, sense of hearing, yung mga ganon na senses. Kasi po, ituturo sa inyo or i-guide kung ano ang inyong titingnan, kung ano ang inyong ifo-focus habang nag-observe. Kasi hindi mo naman ma-obserbahan lahat-lahat ng nangyayari sa palibot eh. Given the number of stimuli available in a school, hindi mo yan ma-obserbahan lahat. So, we will focus on those that are important. We will focus on those that are significant. Yan. So that the details of learning will be perceived with clarity and objectivity. Para malinaw, para maliwanag, para klaro ang pag-observe, ida-direct natin ang ating observation to specific aspects of teaching and learning. Mayroon tayong guide, mga estudyante, no? Kung ano ang ating obserbahan. Ibibigay ko yan sa inyo, kapag tayo nag-uumpisa ng mag-observe. Kasi, habang kayo nag-observe, imo-monitor ko kayo. Gagamit tayo ng GC ulit, or group chat, para doon ako magbibigay ng mga instruction, doon ako magbibigay ng mga information, mga direction, kung ano ang inyong gagawin as FS students, no? Habang kayo nag-observe. Hindi naman kayo bibitiwan lang basta. Hindi ko naman sasabihin na, pumunta na kayo sa mga schools. Panglingat-lingat ka mo hagtog pumauli, ag sumuyat, ag ipasa sa ako. Tapos. Hindi po ganun yun. Meron pong guide akong ihanda para lahat po ng inyong mga activities ay nakafocus sa tamang pag-oobserbahan. Okay. So nabanggit ko na po kanina itong reflection. Ang ating pagre-reflectan ay hindi lang yung ating nakikita, i-connect din natin yung iuugnay din natin yung ating naobserbahan sa ating mga sariling experiences, sa ating mga beliefs, sa ating mga values as persons, and to our own attitudes about learning. You will also reflect on how each episode, bawat observation activity, ang tawag natin dyan ay episode. How these episodes will affect your present thinking and learning. So, pag ninilayan po natin lahat, ito bang nakikita kong mga bagay na ito? Ano ang epekto nito sa akin bilang isang future teacher? Paano akong matututo dito? Ano ang kaugnayan nito sa aking trabaho later bilang isang guro? Yan po ang mga tanong na ating sasagutin sa pamamagitan ng ating pagninilay, sa pamamagitan ng ating reflection sa mga bagay na ating mauobserbahan. So, in that process,
mapapagsama, mapapag-isa, makukombine natin yung ating mga beliefs, values, and attitudes doon sa mga nangyayari sa loob ng classrooms. In other words, class, this is already the beginning of the process by which we will develop our character as a teacher. Dito natin uumpisahang hubugin ang inyong mga character as teachers later. Kasi bilang teachers, meron kayong mga beliefs, mga values, and attitudes. Parang as a person, you have your own beliefs, values, and attitudes. Pag pinagsama mo yung lahat na yan, the result is you as a person. As a teacher, no, as a professional teacher, you have your own beliefs also. Meron kang mga values bilang isang guro. Meron kang mga attitudes bilang isang guro. Pagsamahin mo yan lahat, integrate mo silang lahat, the result is you as a professional teacher. So, lahat po yan ay madadaanan ninyo habang nag-o-observe kayo, habang inyong pinagmamasdan ang iba't ibang mga bagay-bagay, ang mga samot-saring mga bagay na nangyayari sa loob ng paaralan, sa loob ng classroom, habang ikaw ay nag-observe, habang ikaw ay nagpa-participate. Okay. So, ano po yung una nating ginawa? Tayo ay nag-observe. Remember, ang ating approach ay or, no? So, ang una nating ginawa, tayo ay nag-observe. Ang pangalawa nating ginawa, tayo ay nag-reflect. Ang pangatlo nating gagawin ay a-analyze. Kapag tayo nag-analyze, pinaghihiwa-hiwalay natin ang mga aspeto ng isang sitwasyon. And then we try to examine how each aspect relates to other aspects. We try to examine how a specific aspect influences another aspect. Halimbawa, nag-observe ka sa araw na ito. Ano mga aspeto ng teaching and learning ang nakita mo? Well, nandun yung teacher, nandun yung mga pupils, nandun din yung classroom. Paano nag-interact yung mga aspetong yan? Paano nag-interact yung mga factors na yan? Yung mga variables na yan? At the end of the day, you will analyze these things para lalo pang lumalim ang iyong pagkakatuto. So, nakikita na po natin siguro, no? Ang purpose talaga ng FS ay palalimin, no? To intensify or reinforce our learning of teaching through actual observation and participation. Katulad po ng nabanggit na kanina, itong mga bagay na ito ay kailangan para matutuhan ang sining at agham ng pagtuturo. These are all necessary for our children, my students, to learn the art and science of teaching. So, balik po tayo dun sa ating yung or. So, makikita po ninyo dyan that this is a cyclical process. Mag-uumpisa siya sa pag-observe, pupunta siya sa pag-reflect, pag-analyze. Mag-uumpisa siya sa pag-observe, then mag-analyze nga pala muna, then magre-reflect. Or observe, analyze, reflect. And it is a cyclical process. Bakit po paikot-ikot? Wala bang katapusan yan? Paikot-ikot po yan kasi po, kapag nakapag-observe na ng isang aspeto ng pagtuturo, kapag nakapag-analyze na, kapag nakapag-reflect na siya, isusunod naman niya ang iba namang aspeto ng pagtuturo. Halimbawa, sa araw na ito, ang kanyang obserbahan ay behavior ng teacher. Wala siyang ibang obserbahan, yun lang. Kasi pag pinagsabay-sabay niya lahat, hindi siya makakapag-focus. So, ang gagawin, isa lang ang obserbahan. So, anong obserbahan? Behavior ng teacher. So, nakapag-observe, nakapag-take down notes, mag-a-analyze siya ngayon.
Paano yung behavior ng teacher ay nakaka-epekto sa pagkakatuto ng mga bata? Yung mga ganon, analysis yon. And then, magre-reflect. Yung nakita ko sa inobserbahan kong teacher, ano ang natutuhan ko doon para ako ay maging isang magaling na guro sa future, sa hinaharap. So, nagre-reflect siya. Tapos na siya makapag-observe, analyze, reflect, doon pa lang sa behavior ng teacher. So, the following episode, iba naman ang kanyang obserbahan. Behavior naman ng mga estudyante. Mag-observe ulit siya, mag-analyze ulit, magre-reflect ulit. Sa susunod na episode, yun namang environment ang kanyang obserbahan. Anong klaseng classroom ang ginamit? Ano ang conditions doon sa classroom? Sapat ba yung ilaw? Tama ba yung ventilasyon? Tama ba yung spacing ng mga bata? Hindi ba sila crowded? Hindi ba sila uncomfortable? Yung mga ganon. Pagkatapos nun, yung susunod naman na aspeto. So, ganon po yan. Kaya paikot-ikot siya. Mag-observe, mag-analyze, magre-reflect. So, dito po sa gagawin ng mga bata, mag-umpisa po tayo sa FS. Katulad po ng nabanggit ko na kanina, they will observe specific aspects of teaching and learning. Hindi naman po isang araw lang ay obserbahan na nila lahat-lahat. Hindi po nila ma-absorb yun. So, for the first episode, magpo-focus lang muna sa observation of teaching, learning in actual school environment. Yun ang kanilang obserbahan lang muna. Sabi ko nga po kanina, may mga guide naman sila kung ano ang kanilang obserbahan. Hindi naman yan po sila basta nalang bibitiwan. The school environment, that's episode 1. Para sa FS1 po ito ha, FS1. Observations of teaching, learning in actual school environment. So for episode 1, ito lang muna ang inyong obserbahan, yung school environment. Anong klaseng mga buildings mayroon sila? Ligtas ba yung mga bata kasi mayroong fence? Malapit ba sila sa kalsada? Hindi ba nakaka-apekto yung pagdaan ng mga sasakyan? Things like those, no? Maganda ba yung playground? Mayroong mga school kasi na walang playground halos. So, ganun po ang una nilang gagawin sa episode 1. Wala silang ibang oobserbahan kundi the school environment. Tapos, sunod-sunod na po yan. Pagbalik nila doon sa school na yon, ang kanilang oobserbahan naman ay learners' diversity. Yung pagkakaiba-iba ng ugali, mga characteristics, needs, and interests ng mga pupils. Wala silang ibang obserbahan kundi mga pupils. Yung mga needs and interests, mga characteristics nila. Kasi tapos na sila sa school environment eh. Ito po yung sinasabi ko kanina na ipasunoron kinaninrat observe. Hindi kinaninrag liboton kinang school ag obserbahan tanan-tanan sa usang meeting yan. So, episode 1, episode 2, pagbalik nila sa school ulit, episode 3, ang kanila namang obserbahan ay yung community and home environment. Ano ang sitwasyon sa komunidad in relation to the school? Yan. Or home environment. Sa sitwasyon po natin ngayon, parang mahirap natin gawin itong home environment. Ang ginagawa ko po dati dito, nung wala pang COVID sa mga FS students ko, pinapupunta ko talaga sila sa bahay ng mga estudyante. Yung mga pupils ba? Nagre-request kami sa parents na kung pwede magbisita tong ako mga FS students. Ay, payag naman yung mga parents. So, bumibisita yung mga bata. May konting interview sa parents. Masaya po yung aming mga activities. No? Noon kaya lang ngayon, may COVID nga. Hindi ko alam kung magagawa natin ito. Anyway, pag hindi tayo makapag-home visitation, ay yung ating observation na lang about the community, no? Pwede naman yung ganon. Then, sa susunod, creating an appropriate learning environment. This is still about the learning environment, no? Yung classroom. Or sa sitwasyon ngayon, ewan ko kung anong klaseng environment ang mga bata. Meron. Kasama yan sa inyong obserbahan, no? Bakit, sir, porous environment?
Kasi yung FS1 nga, tingnan mo doon sa taas, nakafocus siya sa observations of teaching learning in actual school environment. Yeah. So, nakailang episodes na tayo? 4 na. So, 4 na araw, 4 na beses ka nang nag-observe. 10 yan lahat. Kasi 10 meetings tayo for cluster 1. So, balik ka dun sa school. Classroom management and classroom routines naman ngayon. Anong ginagawa ng teacher para ma-manage yung classroom? Anong klase bang mga structuring meron siya doon? Yan. Classroom routines. Ano yung ginagawa niyang routine activities? Ito bagang mga pang-adlaw-adlaw nidang activities class, routine activities. Then, the school curriculum, titingnan nyo rin yung curriculum. Ito bagang mga subjects nila, listahan mga subjects, yon, titingnan ninyo yon. Preparing for teaching and learning. Siguro dito yung mga principles ulit, ipapakita na sa inyo in actual school setting. The instructional cycle, meron tayong mga lecture pa yan through GC, no? May mga discussion pa yan, class. Assessment of learning, yung pagbigay ng mga tests, nadaanan na rin niya yung assessment. No? Then the last episode will focus on the teacher as a person and as a professional. Sabi ko nga kanina, as a person, the teacher has his own set of values, attitudes, and characteristics. Bilang tao, meron tayong mga beliefs, values, attitude. Bilang teacher, meron din tayong mga values, mga attitudes, mga beliefs. Dito magpo-focus yung ating episode 10. No? So, yun po ang ating mga oobserbahan sa FS1. 10 episodes po yan lahat. Ang ibig sabihin, 10 beses kayong mag-o-observe para sa FS1. Dahil yung ating FS ay may 10 meetings for the entire cluster, bawat meeting yan kailangan makapag-observe kayo. We are trying to maximize the number of episodes, no? Baka sabihin ng mga bata, so ay sir, nag-adlaw-adlaw, nagkadur kinay. Ma-observe kami. Mabuti nga po yan, 10 times lang eh. Dating ayan, 3 tuig nin ka-FS eh. Tapos abnormal pa po yung ating sitwasyon ngayon, may COVID. Kaya po minamaximize natin yung mga episodes. Ito po ay para din sa inyong pagkakatuto, no? Kung 3 episodes yan, ay di, ano yan, kaya ma-obserbahan to, di ba? Okay. So, pagkatapos ng FS1, ay siyempre, masunod na FS2. Yung inyong FS1 ay sa ating cluster 2, hindi kaagad tayo nakapag-umpisa sa cluster 1 kasi yung opening ng classes sa DepEd ay sa September pa pala. Agar abang excited di kita sa ato group chat nagpakaplanoy katoya kay ay sa September pa kagto na klase sa DepEd. Ay sino ka ato obserbahan to kung yasin klase. So yung FS1 ay para sa cluster 2, ang FS2 ay para naman sa cluster 3. Itong FS2 will focus on participation and teaching as assistantship. Yan. Participation. Mag-a-assist ka na sa teacher sa kanyang mga ginagawa bilang isang guro. Mabulig-bulig ka pag human instructional materials, pag human mga lesson plans, pag human mga assessment. Basta yung lahat ng kanyang ginagawa, mag-uumpisa ka ng mag-assist. Mabulig-bulig nga Ano kag purpose? Sa mo pagbulig-bulig, ikaw ay makakatuon. Yan ang purpose ng participation and teaching assistantship. Yan. So, katulad dun sa FS1, for FS2, we will also have
10 learning experiences. Itong learning experiences, katumbas po ito ng episodes sa FS1. So, sa FS1, meron tayong 10 episodes. Dito sa FS2, 10 ulit. Yan. Kasi 10 meetings nga for the entire cluster. So, ang una ninyong gagawin, you'll focus on searching for instructional materials. Mag-a-assist ka sa teacher, magpa-participate sa ginagawa ng iyong cooperating teacher sa paghanap ng instructional materials, paghanap ng mga topics sa internet, pandagdag sa lesson, yung mga ginagamit ba ng teacher sa loob ng classroom sa pagtuturo. Mag-a-assist ka sa kanya sa paghanap ng mga yan. Yan. Preparing instructional materials. Kanina sa learning episode 1, yung paghahanap pa lang. Dito, mag-a-assist ka na sa pag-prepare. Kung mayroong kailangang i-drawing sa kartulina, tutulong ka or mag-a-assist sa teacher. Kung mayroong kailangang mga cutouts, yan. Halimbawa, ma-assign ka sa grade 1. Ang lesson ay mga letters. Gagamit si ma'am ng mga cutouts ng mga letters, ilalagay sa coupon band at gagamitin sa pagtuturo. Tutulong ka doon sa paggawa ng ganon para ikaw ay matututo sa pag-prepare ng mga instructional materials. Pagdating mo sa practice teaching, marunong ka na kung anong gagawin. Yun po ang purpose. Assessing learners' performance for episode 3. Nabanggit na natin kanina yung mga assessment, no? Sa paggawa ng mga tests, sa paggawa ng mga examinations, sa paggawa ng mga rubrics, ikaw ay tutulong sa iyong cooperating teacher. In the process, you will learn. Assisting in establishing routines. Yung pag-establish, yung paggawa, pag-put in place, no? Ng mga routines. Yung mga routines ba, pag-check ng attendance, opening prayers, yung mga ganun yung ginagawa regularly everyday. Mga routines po ang tawag dyan. So you will also assist the teacher in establishing routines. Pag-record, siyempre, gagamit ka na dyan ng class record. Paanong i-record ang result ng mga test, result ng mga projects, or grade pala ng mga projects, grade ng mga activities. Matututuhan mo yan doon sa teacher habang ikaw ay tumutulong or nag-a-assist sa kanya. In addition to all of that, you will also assist or participate in maintaining wholesome and safe learning environment. Paanong mapapanatiling kaaya-haya at ligtas ang classroom or yung eskwelahan mismo? Matututuhan mo rin yan habang ikaw ay nag-a-assist sa teacher. Maintaining management routines, yung pag-maintain ng, halimbawa, yung order doon sa classroom, yung kaayusan ba? Paano ma-maintain ang discipline among your pupils? Yan, kasama yan sa iyong matututuhan. Maintaining order during instructional and co-curricular activities. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung discipline. Magkaiba po kasi ang discipline kapag nasa loob kayo ng classroom at nagkaklase kaysa sa co-curricular activities. Iba ang behavior siyempre ng mga bata kapag nasa loob kayo ng classroom at nagtuturo or nagkaklase. Kaysa kung sila ay nasa labas at mayroong co-curricular activities. Halimbawa, may program, magse-celebrate ng Linggo ng Wika, mayroong cultural activity, may sports activity. Iba pa ang behavior ng mga bata sa labas. So, ima-manage mo rin yan, no, bilang teacher. Kasi ikaw ang magsusupervise sa kanila. No? Tayong mga teachers, ay kung tayo second parents in loco parentis. Second parents tayo. So, tayo ang mag-aasikaso sa mga pupils bilang ating mga anak. Hindi po basta-basta ang responsibilities, no, ng isang teacher.
Bawat isang bata ay responsibilidad po natin yan. Okay, mga transition activities. Paglipat mula sa isang activity, papunta sa susunod, minamanage din po yan ng teacher. So, isa ulit yan sa inyong gagawin. And for learning episode 10, participating in supervising learners in co-curricular activities. Kung paano silang i-guide, isusupervise, ida-direct. No? Halimbawa, meron ka mga pupils na sasali sa, say, folk dance contest. Co-curricular activity po yan, no? Meron silang contest, sasali sila, folk dance contest. Ano ang gagawin mo as a teacher? Ano ang role mo? Ano ang papel mo? Yan. Ano ang gagawin mo? Matututuhan mo yan doon sa teacher na iyong obserbahan at magiging iyong cooperating teacher. Yan po ang purpose ng ating FS1 at saka FS2. Ang lahat ng ito ay preparasyon para sa iyong practice teaching or teaching internship by the second semester. Preparasyon po yan sa inyong actual na pagtuturo sa second semester. Okay. University policy po natin na kapag ikaw ay hindi nakapasa, hindi mo na kumpleto, hindi ka nakakomply sa lahat ng mga requirements sa FS1 and FS2, you will not be allowed to undergo practice teaching or teaching internship. Kapag ikaw ay hindi kumuha, kapag ikaw ay hindi nakapasa, kapag ikaw ay hindi nag-submit ng mga requirements para sa FS1 at FS2, hindi ka papayagan na mag-practice teaching sa second semester. Bakit? Kasi po, hindi ka preparado para humawak ng klase. So, napakahalaga po itong FS1 and FS2. This will serve as your training ground for practice teaching. Dito ka tuturuan, dito ka ihahanda para ikaw ay makapagturo ng aktwal sa second semester. Kasi po sa second semester, aktwal ka ng hahawak ng klase. Aktwal ka ng magtuturo. Kapag hilaw ang preparasyon, baka po kung ano lang ang mangyari sa iyong pagtuturo. So, ganun po ang kahalagahan ng ating FS1 and FS2. Sana po ibigyan natin ito ng sapat na atensyon, sapat na pagpapahalaga. Ang lahat ng ito po ay para sa inyo, mga mahal naming estudyante. Okay. Itong iba ditong requirements ay nabanggit ko na at as a matter of fact, na-discuss na natin sa ating GC, mga estudyante. Pasadahan lang natin ng konti. Ang unang requirements, medical clearance. Individual nyo itong kukunin kay Dr. Menrehe. Bakit kailangan ng medical clearance? Siyempre po, yung sitwasyon nga natin ngayon ay hindi siya safe para sa kalusugan ninyo, unang-una, mga estudyante, para sa kalusugan ng mga pupils, para sa kalusugan ng teacher. Kailangan po ay mayroong medical clearance. Siguro po, bago tayo mag-umpisa ng actual na, siguro mga 1 week before we actually start our observation, we will try to comply with these requirements. Hindi ko kaagad-agad ito nire-require kasi baka magbago pa ang sitwasyon hanggang mag-umpisa tayo, medyo matagal-tagal pa. Saka na natin ito asikasuhin. Don't worry, we will allot, we will reserve enough time for all of us to comply with these requirements. So, in addition to medical clearance, kailangan din po ng waiver, parents waiver. Ito po dapat ay notaryado, notarized.
So napag-usapan na natin kung paano tayo mag-notarize, pati yung bayad sa abogado, no? Students, no, paki-share sa inyong parents yung ating na-discuss doon sa ating GC, no? Siguro pwede itong isa lang ang pupunta ng Udjongan kasi wala akong kilalang nagnonotaryo dito sa Calatrava, no? Nung buhay pa si Nung Mulong Falquesa, sa kanya kami nagpapanotaryo ng aming mga dokumento. Kung mayroong required kami na documents na dapat ay notarized, doon kami sa kanya pumupunta. Wala na po si Nung Mulong Wala akong kilalang nagnonotaryo dito sa Calatrava. So siguro pupunta tayo ng Udjongan. Isa lang siguro ang pupunta doon. Dala lahat niya ang mga waivers at pambayad. Planuhin natin ulit ito sa ating GC kapag mag-uumpisa na tayo. Then learning journal. Sabi ko nga kanina, class, hindi lang kayo observe ng observe, no? Hindi ra ka magpagto sa school ag magpakapanglingat-lingat yang. Gagawa kayo ng learning journals. You will take down all the things that you have observed and learned. This will serve, no? Iko-compile natin lahat yon, yung inyong learning journals from episode 1 to episode 10. We will compile all of them and it will serve as your portfolio to be submitted later. Pagkatapos ng cluster, ninyo isasubmit yung portfolio. Kasi yung portfolio, pag sasama-samahin natin, i-compile natin yung inyong pinagsusulat, yung inyong mga observations, yung inyong analysis, yung inyong reflections from episode 1 to episode 10. Kukumpile yun lahat, pagsasamahin, ang resulta, yun ang inyong portfolio. And it will comprise a large percentage of your grade. Siguro, mapipilitan ako ditong i-require kayo na printed ito, class. Kasi, i-compile ko rin ito dito as supervisor, FS supervisor, baka kasi i-require ng main campus na meron tayong evidence na talagang nag-observe kayo at mayroong mga portfolio, no? Mayroong mga learning journals. So, mag-devise na lang tayo ng paraan later kung paanong masasubmit sa akin yung mga printed learning journals nang hindi naman kayo ma-expose ng todo-todo. Kaya ko inorganize kayo, no, ng by group. Siguro ang pinakamabuti nating gagawin, isa lang sa inyo per group ang pupunta dito sa school to submit your learning journals. Bahala na kayo mag-set ng lugar at oras or schedule kung saan kayo mag-meet as a group para ipunin lahat ng inyong mga learning journals, tapos yung isa sa inyo ay pupunta dito para i-submit sa akin, no? Okay. So those are the requirements from the students. So bago natin tapusin itong ating video regarding our orientation, gusto ko lang pong idagdag itong mga ilang reminders. So unang-una, my dear students, no, this is for you. Please behave properly during your observation and participation activities. Remember, ilang hakbang na lang, kayo'y mga guro na. Maisot yang inakador na kung baga sa lingwahe ng mga estudyante ko. Pilang tumbling yang ay mga teachers na kayo. Mga maestroy ka mo, mga maestray ka mo. Sana po yung behavior ninyo na nakikita ko sa ating classroom before ay wala na yung ganon at kayo ay matured na talaga. At talagang ang kilos, ang galaw, ang pananalita ay kilos, galaw, pananalita ng isang guro. Nga. Hindi ko alam kung gaano kalaking pagbabago ang naganap sa inyong mga sarili nung isang taon na hindi tayo nagkita dito sa ating classroom. Hindi ko alam kung kayo ay talagang nag-matured na o wayag halin. Wayag halin gador. Ang behavior ay mau gihapon, yangasan gihapon, ay sus toto, ay sus nene, dapat ay behave ka na. Diba? Ilang steps na lang, ikaw ay teacher na
So, please behave like a professional, lalo kung nandun ka sa loob ng classroom. Ayusin natin yung ating behavior, no? Always be in proper attire. Yan. Ayusin naman natin yung ating pananamit. Hindi naman tayo maglo-long sleeves or magbabarong. Yung presentable lang ba? Sa mga babae siguro, yung komportable kayo, pero ayoko namang magdikta, no? Eksakto kung anong isusuot nyo. Basta yung komportable, presentable, at yung hindi malalaswaan ang titingin. Yun. That's the point there, no? Sa mga lalaki naman, siguro yung t-shirt na mayroong kwelyo, may collar, tapos pantalon, tapos sapatos, yan. Huwag kayong pupunta dun sa obserbahan ninyong schools na kayo ay nakapuruntong. Alam kong hindi niyo naman gagawin nyo. Pero mas maganda na rin yung nare-remind, no? Always be in proper attire. Huwag kayong pupunta sa mga schools na ang buhok ninyo ay kulay rainbow. Or mayroong highlight na sa gitna ay kulay blue. Sa bandang wala ay kulay pink. Sa bandang to ay kulay green. Okay. Follow school policies wherever you are assigned. Kung ano po yung mga excuse me. Kung ano yung mga policies, no? Kung ano yung mga regulasyon doon sa school na inyong ma-assignan, yung school na inyong pupuntahan, sundin nyo yung mga policies na yon. Remember, tayo ang humihingi sa kanila ng pabor. Tayo ang kumbaga nangiistorbo sa kanila. Tayo ang nagbibigay sa kanila ng additional na trabaho. Yes, you will mean additional work on the part of the teacher. So, sundin po natin yung kanilang mga policies. Kung ano yung polisiya nila, kung ano yung regulasyon, sundin po natin, no? Always be respectful to teachers, school authorities, staff, and pupils. Palagi tayong maging magalang sa mga guro, doon sa school, sa mga school authorities, doon sa mga head teachers, mga principal, kung sino pa dyan yung mga school authorities, sa staff, sa mga clerks, sa mga janitors, sa mga administrative aides, maging magalang po tayo sa kanila. At siyempre, lalong-lalo na sa mga pupils. Ipakita natin sa kanila na ngayon pa lang ay tayo ay nagpapakita na tayo ay magiging mabuting guro in the future. Lalo na pag nagpa-practice teaching na, no, kailangan talaga ipakita yung ating galing as a teacher. Yan pong mga teachers dyan na inyong ma-encounter nyo po ulit yan kapag nag-a-apply na kayo. Yung mga principals, masasalubong nyo po ulit yan pag nag-a-apply na kayo. So magpakitang gilas kayo sa mga yan ngayon. Maaalala kayo niyan later pag apply na kayo for a teaching position. Maaalala kayo niyan. Aba, ito yung nag-observe sa amin noon. Ito yung nag-practice teaching sa amin noon. Magaling na bata ito. Magalang, malinis ang trabaho, magaling magturo. See? Kailangan tulungan ko itong matanggap. Kung pwede pa nga sa school ko ito ipapa-assign. Believe ako sa batang ito Magaling ito. O see? Ay kung kag makita sa emo ay buko magandang behavior nga sing nag-FS kag nag-practice teaching, maaalala din yan. Marurumruman na na itong principal. Imaw kali ka itong nag-FS ka to sa amo school. Imaw kali itong nag-practice teaching. Buragwak nag-apas kala Badira man kalig intindihan na sa division office. Jokes lang mga bata. Alam ko naman kayo ay well behaved, no. Yung sa akin ay reminder lang, paalala lang. Sa mga parents po, sa mga magulang na nakikinig ng video ito, ganun po ako mag-discuss, ganun po ako magturo, ganun po ako mag-lecture sa inyong mga anak, no.
hinahaluan ko po ng mga jokes. Kasi unang-una ganun po ang ugali ko bilang teacher. Nakasanayan na ng mga bata na ganyan po ako. Baka sabihin ng mga magulang kasing kali si Mr. Padera ay tayo buko ra seryoso. Seryoso po. Seryoso po ako sa pagtuturo sa inyong mga anak. Ganito lang po talaga ako magsalita. Ganito ako mag-lecture. So, yan po, no? Behave properly. Always be in proper attire. Follow school policies. Always be respectful. Kapag ito ay ating nasunod, ay talagang napakaganda po ng inyong magiging FS at sa second semester ay practice teaching. Sa pagpapatuloy ng ating FS sa GC, i-remind ko kayo from time to time, no, mga bata, mga estudyante, hindi ko naman kayo basta lang bibitiwan at pababayaan. I will supervise you closely as you conduct your FS and practice teaching. I will be with you every step of the way hanggang matapos ang FS, hanggang kayo mag-practice teaching. Makakasama ninyo ako kasi ako naman ang inyong supervisor ulit sa pag-practice teaching. Hanggang kayo makademo, hanggang makagraduate, we will be together. Okay. Yan. Good luck to everybody. May your FS journey, mayroong manok na tumilaok. May your FS journey be filled with meaningful learnings. Ini-expect natin, inaasahan natin na magkakaroon kayo ng maraming makahulugan na pagkakatuto sa inyong gagawing pag-observe, pag-participate, at pag-practice teaching. Itong mga experiences ninyo sa pag-FS, pag-practice teaching, ito ay magiging mga memories later. Maalala ninyo ito later kapag kayo ay graduate na, pasado na, nag-apply na, kapag kayo ay natanggap na, kapag kayo nagtuturo na at nagsusweldo na, maalala mo ito. O baka tong ako'y nag-FS ay pangkukuyang kaga ako allowance ay napa-school gihapon ako miskan kwan ay baktas ako Ngayon may sweldo na ako. Bibili na ako ng sarili kong sasakyan. This will become memories and I hope that you will gather, you will collect wonderful memories that you can reminisce and cherish forever. Dito po nagtatapos ang ating orientation video. Katulad po ng nabanggit ko kanina, kapag merong mga tanong ang mga estudyante, ang mga magulang, ay meron naman po kaming GC, no? At doon po namin dinidiscuss ang mga bagay-bagay patungkol sa pag-aaral ng mga bata. Yung ating mga parents ay wala naman doon sa ating GC, so hindi natin sila kasama kapag tayo ay nagdi-discuss. Sa mga magulang po, kung mayroon po kayong tanong tungkol sa pag-FS ng mga bata, tungkol sa pag-practice teaching, although sa second semester pa naman yon. Kung mayroon po kayong tanong tungkol sa mga nabanggit ko dito sa video, sabihin niyo po sa inyong anak. Tapos, sila po ang magpaparating sa akin ng inyong mga concerns. Sila po ang magpaparating sa akin ng inyong mga tanong. At, yun po ay pag-uusapan namin, i-discuss namin, yun naman pong anak ninyo ang magpaparating sa inyo ng aming napag-usapan tungkol sa inyong mga katanungan. Pasensya na po kayo at ganito ang ating ginagawa, tulad ng nabanggit ko kanina. Dapat ito ay nagmi-meeting tayo, face-to-face at harap-harapan. Ako, estudyante, mga magulang, at yung iba pang faculty dito sa RSU. Kaya lang po ay hindi nga po pwede dahil sa ating sitwasyon sa kasalukuyan. So naisip ko po, ito ang pinakamagandang paraan para kahit hindi tayo personal na magkita, kahit hindi tayo face-to-face na mag-meeting, ay makapag-conduct pa rin po tayo ng orientation. So again po, lahat ng tanong, i-channel lang sa inyong mga anak at yan po ay i-discuss namin at pag-uusapan. Amin pong sasagutin ang inyong mga katanungan sa abot po ng aming makakaya. So hanggang dito na lang po sa ating mga mahal na magulang, sa ating mga mahal na estudyante, dito po muna magtatapos ang ating video. Ingat po kayong lahat. Let us all stay safe. God bless you all. God bless us all.